Hello guys! Welcome back to my channel. Today, magre-review tayo ng TP-Link 4G LTE router TL-MR105. So, tignan muna natin yung laman niya sa loob. So, bukas na siya pero hindi ko pa nagagamit. Alin natin doon. So, ito yung device. Upon opening, ito yung device. Set aside muna natin. Okay, nung binili ko to, meron siyang free na Smart Bro Rocket SIM. So, hindi pa rin natin siya na-activate. So, gagamit na lang tayo ng ibang SIM card mamaya. So, dun sa loob, meron siyang quick installation guide. And meron siyang general public license notice. Okay, meron siyang LAN cable at yung kanyang power adapter. So, maliban doon, wala na siyang ibang laman. At ito na yung kanyang mismong router. Okay, ito yung kanyang device. So, doon sa device, nakasulat yung TP-Link. Okay, doon sa ilalim, nandun yung kanyang Wi-Fi name at yung kanyang Wi-Fi password. Tapos nandun sa kanyang right side yung nano SIM card slot. Sa likod, ito yung kanyang power. So dyan yung isasaksak yung power adapter. So pag sinaksak nyo yan, yan na rin yung kanyang power on. Wala siya ibang button. Tapos meron tayong LAN N1 port. Tapos meron tayong reset button and WPS. So button yan ha. Hindi siya sinusundot, button talaga. Ayan, yung nakikita yung rectangle na yan. Okay, nabubuksan yan. Meron siyang external antenna port, dalawa. So, 1 and 2. Okay, yung devices na pwede nyo i-connect dito is up to 32 devices. So, open line siya. Pwede nyo i-try yung network ng Smart, ng Globe, or other network. So, mamaya ite-test natin yan. Tapos, yung design niya sa likod, ayan, yung mga dots na yan, ayan, butas-butas. Kapag uminit yung device, dyan sisingaw yung init. So, hindi siya makukulob doon sa likod. So, kasi mas malalaki yung butas niya eh. Ayan. Maganda sa kanya, push and pull yung nano SIM niya. So, mas madali tayo magpalit ng SIM card. For example, nagloko si Smart. Nagloloko yung signal niya. Tapos, meron tayong extra SIM sa Globe. Meron tayong talk and text. Meron tayong GOMO. So, marami tayong option na pwede nating gamitin SIM card. O maraming network na pwede nating gamitin kasi open line nga siya. Pupush mo lang siya ulit kapag tatanggalin mo. Tapos, silahin mo na. Tapos, pag nagpalit ka ng ibang network, ilalagay mo ulit. Tapos, ipupush. Ayan. Andun na siya sa loob. Ang nilagay kong SIM card dyan is GOMO. So, isaksak na natin yung device. I-test na natin para malaman natin kung gaano siya kabilis. Saksak ko muna yung device. So, ayan, nakita nyo, nagbi-blink yung ilaw. Ayan, naisaksak ko na siya. So, ayan na din yung power on niya. So, nagbi-blink yung ilaw. Meron na siyang internet signal. Anyway, madali lang naman siya gamitin kasi meron tayong quick start guide. So, babasahin nyo lang yan. So, yung SIM card naman, plug and play naman siya as long as naka-register na yung SIM na gamit ninyo. So, gumamit tayo dito ng GOMO SIM. Yung level 1, 2, 3, lahat may ilaw. So, ibig sabihin, meron siyang internet signal. Okay. Try natin ibang SIM card. Gamit tayo ng Dito SIM. So, gusto ko malaman kung gumagana yung Dito SIM card. So, sandali.
Ayan, tinanggal ko yung SIM card. Nawala yung signal indicator niya. Siyempre, meron pa rin siyang power on. At meron siyang Wi-Fi. So, nawala lang yung kanyang internet signal. So, gusto ko subukan yung dito SIM. Kung gumagana siya. So, ayan yung gamit kong SIM. Meron tayo ditong dito. So, insert natin doon kung gagana siya. Tingnan natin kung madedetect niya. So, meron. Okay, yung level 1, 2, 3 na signal niya, network signal. So, meron. Subukan nga natin mag-connect sa internet. Ayan, TP-Link 4ED6. Using dito SIM. Connected, good quality. TP-Link 4ED6. Subukan natin i-run yung speed test niya. Using dito SIM. Gamit natin yung TP-Link na Wi-Fi router. So, ayan yung lumabas na result. 45.6 Mbps download at 6.11 Mbps upload. Tanggalin natin yung SIM card. And ito yung sinasabi ko kanina na maganda dito kung gusto niya magpalit ng SIM, push and pull lang. Okay. So, tatanggalin natin yung dito SIM. Nawala yung signal indicator niya. Nawala yung ilaw kasi tinanggal ko yung SIM. Ito yung GOMO SIM. Ilalagay natin siya doon sa modem. Meron siyang power signal at meron siyang internet signal. Wala lang siyang network signal. So, i-insert natin. Ayan. Tayo natin magkailaw. Ayan. So, i-test natin yung kanyang Wi-Fi speed. So, i-run mo lang siya. Okay, ayan yung speed test niya using GOMO SIM. 37.0 Mbps download at 15.7 Mbps upload. Nakailaw siya. Tanggalin natin yung SIM card ng GOMO. Okay, push and pull. At ipalit natin si talk and text. Okay. Talk and text yan na. Ayan. Ayan, wala siyang signal indicator ng network. Okay, push lang natin yung button ulit, yung SIM. So, hintayin natin magka-signal. So, exit na muna natin to. So, ayan, meron na siyang level 1 up to level 3 na signal. Okay, talk and text naman yung i-test natin. So, ayan, i-test natin. Okay, gamit kong internet ang gamit kong SIM ay talk and text. So, medyo may problema sila ngayon pero try na rin natin siya sa speed test.
very slow yung internet. 0.43 Mbps download at 0.24 Mbps upload. So talk and text po yan. Pero kasi ngayon may problema yung Smart, ilang araw na may problema kasi sila ngayon sa connection. So tignan mo yung level nung kanilang signal, 1, 2, 3, nasa 2 lang sila. Yung pangatlo wala siyang ilaw. At yung kanyang download speed at kanyang upload speed 0.43 at 0.24 lang. So hintayin natin muna maayos ng Smart yung kanyang signal. Pero anyway, natest naman natin siya na gumagana doon sa router. So for the meantime, okay na muna yan na gumagana yung Smart using this device. Okay, balik na tayo doon sa TP-Link. So, hindi pa final yan yung result ng Smart. So may chance pa na mabago yan kasi may problema yung kanilang network ngayon. Okay, tanggalin na muna natin yung SIM. Okay, gusto kong matesting yun dito kasi ito yung ginagamit ko ngayon na SIM card na dito SIM. Ito yung malakas dito sa amin na network. So, subukan natin mag-browse ng 4K na video. 2160p. Tawa lang. Ayan, 2160p yung video quality. Ayan, using dito SIM. And hindi siya nagbabuffer. Kaya isa na lang guys, tignan natin kung gagana yung modem sa power bank. So stop muna natin to. Bago natin tapusin yung video, test muna natin kung gagana siya sa power bank. Okay. Maghanap lang ako ng power bank. So ayan, may nakuha akong power bank. So nanghiram muna ako ng power bank kasi hindi ko mahanap yun sa akin. So yung gamit kong power bank is Anker. So 10,000 mAh siya. So subukan natin kung gagana. So tanggalin natin. Tapos meron ako ditong cable, USB cable. Saksak natin dito. Ayan, umilaw yung power bank. And tignan natin kung kaya niyang paganahin. So nagbi-blink yung kanyang power indicator. So tignan natin kung magkakaroon siya ng signal doon sa... So nawala na yung blink niya, hindi na nagbi-blink. At nagkaroon din siya ng signal. At nagkaroon din ng internet signal. Okay, using the power bank, yung Anker.
So, gumagana siya sa power bank. Subukan natin mag-browse ulit. So, tignan natin kung tutuloy. Gumagana. Okay siya using the power bank. Okay, ito yung power bank na gamit ko. Okay, iniram ko lang yan kasi yung power bank ko hindi ko makita. So, gumagana siya. Kompleto yung ilaw niya mula dun sa power indicator, internet signal, pati yung kanyang signal na tatlo doon. Yung sa gitna wala kasi sa LAN yan eh. Sa LAN connector pag ginamit natin yung RJ45, tsaka lang siya magkakaroon ng ilaw. So ayan o, nagpi-play yung video using the power bank. So yun lang guys, sana nagkaroon kayo ng idea about sa TP-Link TL-MR105. And kita-kita ulit tayo sa susunod nating unboxing videos and reviews dito lang sa channel ko. And see you again next time. Okay? Bye!